Yo, what is up? Push, ito yung simula ng video or ito yung itsura ng motor bago namin siya mabuo. Ayan mga kuys, makikita nyo sobrang kalawangin siya dati and win-workout talaga namin para mabuo siya. Ayan, wini-weldingan namin yung mga sa tingin namin na medyo may mga kalawang-kalawang na pinalitan namin yung bakal mga kuys. Ayan siya, itsura niya. Parang patapon na rin yung itsura niya mga kuys. Yun nga mga kuys, so kailangan talaga siya pagandahin. And ito yung mga gusto kong buuin mga kuys, yung mga gantong motorcycles. Yan, nilalagyan ko yan ng bakal dyan mga kuys, sa gitna. So yan mga kuys, tapos ko na rin yung brace sa gitna. And yan, pipinturahan na namin siya. Yan, primer muna tayo, kuskus dito, kuskus doon. At yan, napinturahan na yung iba. Tinisimulan ko na talaga to mga kuys, itong project bike to. Yan. Alright mga kuys, tapos na magpintura at ito naman yung titirahin ko. Ito yung telescopic ng motor na binubuo ko mga kuys. Yan, pinag-hiwa-hiwalay ko at di ko na alam kung paano buuin. Joke lang. So yan mga kuys, nilinis ko na yung loob para mas maganda yung laro niya. At nagpintura na rin ako nung gabi. Kahit gabi gumagawa rin ako mga kuys para mabuo lang tong binubuo ko. So yan. Alright mga kuys, so ngayon magbubuo naman tayo. Ayan, bababa na natin tong chassis nya. Yan mga kuys, so sobrang excited ko this time mga kuys, kasi mabubuo na rin yung bike na binubuo ko. Ito, nakaready na rin lahat. And tatanggal ako niya ng alambre. Yan, pinaikot-ikot ko. At ngayon, tinayo ko. Pinasok ko ngayon yung fork mga kuys. Yan, yung fork natin mga kuys, na assemble ko na rin. Meron na rin siyang tag dito. Yan, yung cover nya. Hindi ko alam tawag yan, basta cover tawag ko dyan eh. So yung mga usabang binubuo ko pala siya, nagkakaroon na siya ng forma. Nung nakikita ko na gano'n na siya, sobrang na-excite na ako. Parang gusto ko na siyang hapitin na to the point na kahit gabi gagawin ko na siya. Pero sobrang nakakapagod din mga kuys, and kailangan ko rin magpahinga, kaya hindi ko rin siya natapos na ngayong araw na to. Alright mga kuys, siya nakabit na no. And makikita nyo mga kuys, ang ganda niya na tignan nung nakabit na yung fork. Pag nyo nalang pansin yung screwdriver na nakapasok pa mga kuys. Yo mga kuys, so this time kinakabit ko na yung mga nut and chinecheck ko na rin kung goods pa ba yung condition niya. Nga pala mga kuys, may gamit akong impact range para at least mapabilis yung trabaho mga kuys. So yan mga kuys, may forma na no. Nakabit na namin yung front wheel and yung manubela. Ang next namin mga kuys is yung shock niya sa likod. Bali, isi-set up din namin para at least mas malambot siya maglaro mga kuys. And naka-plasto na rin yung swing arm namin mga kuys, para in case na sobrang tarik nung dadaanan or yung aakatin namin, hindi siya basta-basta pag-uuno or aangat yung unahan natin. So yun mga kuys, kaya pala tayo nagpa-plasto ng swing arm or plus 1, plus 3, para hindi siya agad umangat or mag-uno pag uphill mga kuys. So pag mahaba yung swing arm natin, mas stable siya sa uphill, hindi aangat yung unahan. So maliliko natin siya ng maayos, makokontrol natin siya. Unlike dun sa hindi naka-plus or yung stock lang, bali ang mangyayari kasi doon, mas lalo pag matatarik, aangat-angat yung unahan mo, so hindi mo siya makokontrol ng mas maigi. Ang tendency pa nun, pwede kang mag-uno or yung bumaliktad yung motorcycle mo. Ang advantage naman ng stock na swing arm natin mga kuys, mas mabilis siya mag-wheelie or mas mabilis siya paangatin yung unahan natin. Pero yun nga, ang problema lang doon, yung disadvantage niya,
mas mahirap siya kapag matatarik na yung aakitin natin. Kasi aangat agad yung unahan natin. So hindi na natin siya makakontrol ng mas maigi. Alright mga kuys, yan, kinakabit na namin yung rear wheel mga kuys. And isi-set up na maya-maya lang yung rear shock natin. Sa rear shock natin mga kuys, may explain din ako, kapag in-adjust natin siya sa unahan, yung kabitan niya ng shock, mas malambot siya maglaro. Okay? And tataas pa ng konti yung motorcycle natin. And katulad nito, kasi naka plus 2 na yung swing arm natin, bale, mag-a-adjust talaga tayo ng kabitan ng shock natin sa likod. Mag-a-adjust tayo sa front para tumaas siya. So yan mga kuys, katulad nung ginagawa ko, ina-adjust ko yung shock niya sa front para at least mas maganda yung laro, mas maganda yung play ng shock natin, and aangat pa siya ng konti. Kasi pag medyo nakahiga yung shock natin mga kuys, bababa yan. Alright? Kaya ang ginawa namin, in-adjust namin sa front nung swing arm namin para at least tumaas din siya. At yun na nga mga kuys, mini-welding na yung kabitan ng shocks natin. And yan. At mamaya-maya lang ipapakita ko na yung itsura sa inyo mga kuys. Yan, ganyan na yung itsura niya mga kuys. Ayan na yung shock niya. Bali, in-adjust na namin siya sa front. At medyo tumaas na nga yung itsura niya. Hindi na katulad ng stock na medyo mababa talaga siya mga kuys. Maganda na rin yung laro nito mga kuys. So yung mga kuys, update lang, natapos na namin tong rear shock. And nakabit na rin namin yung front shock. So testingin lang natin kung gaano kalambot. Testingin mo nga dyan. Yun, ganda ng laro. Yung unahan. Ganun mo lang. Ganito lang oh. Ay na. Hawakan mo to. Ano tayo? Pinapahirapan ko sa rin. Yun lang oh. Oh. Lambot nga eh. Mga boys. Alright. Yo, what is up boys? So ngayon kinakabit na ni Hiljan yung front fender natin. Yan. Hiljan works. Alright. So update ko na kayo mga kuys, nakabit na namin tong brake, front brake natin. And eto yung racing plate, pero hindi yan yung kakabit namin kasi masyado maliit. Para sa motor talaga yun ng pamangkin ko. Yung racing plate na yan, sinukat lang namin. So mayroon tayong racing domino na handlebar. So yan. Wheelie nga, wheelie. Para mapapawili yan. So mga pudpod pa yung gulong yan mga kuys. Hindi pa namin napapalitan. Alright mga kuys. At dahil tapos na tayo sa chassis, dito naman tayo sa engine. So yan mga kuys, lilinisan muna namin siya para at least maging maganda sa paningin. Kasi sobrang nanglilimain siya sa langis mga kuys. So ngayon, i-condition namin siya mga kuys para at least walang maging problema sa trail. Alright? Yon, day 2 sa pagbuo ng mga parts mga kuys. And ito na naman si Hiljan. Pinutulan niya na yung clutch lever natin tsaka yung brake lever. Yan. Unti na nabubuo mga kuys. Ito yung makina, nahugasan na rin. Yan, malinis siya mga kuys. Hindi man sobrang linis pero okay na to. Mancha na kasi yung iba niyan. Kakasa na yung makina niyan baka bukas. Yo, what is up boys? Yun nga, update lang natin. Bale, nakabit na namin yung engine niya. Then sineset up na ni Jan yung yung engine sprocket natin kasi kakabitan na rin namin ng kadena para bukas okay na siya. Papaanda rin na lang. And kakabitan din namin to ng clutch mga kuys. Yun, good morning mga kuys. So update ko lang kayo. Ngayon magbabaklas na kami nito. Babaklasin ko na to. And lalagyan na namin ng clutch. So panoorin nyo mga kuys kung paano maglagay ng clutch nito. Kasi may weldingin lang dun sa loob yung primary clutch para sumabay na siya sa ikot. And yun, yun mga kuys, babaklasin na namin. Let's go!
kuys, Hiljan works na ang nangyari. Ayan, nakabitan na ni dyan ng preno sa likod. Alright mga kuys, umandar na yung engine natin. And nakatap lang muna yung CDI natin mga kuys. Nalagyan ko na rin siya ng manual clutch. Ayan, nakatusok lang yung mga kuys. Hindi siya yung conversion kit mga kuys. So ngayon mga kuys, ready to trail na siya. And sana samahan nyo kami sa biyahe namin bukas mga kuys. Bukas na bukas din, testingin namin itong motor na to. Alright, let's go!